Una sa lahat, higit 100 na ang patay nang dahil sa bagyong Tino. Sa isang iglap, namatay ang pamilya ni Tatay Jimmy Abatayo sa Cebu City. Sakit, sir. Sakit yun. Mbut, nagmahigay ko, sir. Habang sa Palawan, malabuhawi ang lakas ng hanging sumira sa mga bahay at tulay. Pati ang mga alagang hayop kasama ring sinagip. Ang buong detalye kaugnay ng balitang yan, abangan. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Administrasyong Marcos pinaiimbestigahan ang mga flood control project sa Cebu. Lalo't si Governor Pam Balicuatro sinisisi ang mga anyay substandard na proyekto kaya't grabe ang baha. Flood control projects naman sa Davao City, iniinspeksyon at gustong paimbestigahan. Congressman Paulo Duterte bumuelta. Political drama lang daw yan. Dating Congressman Zaldi Co na dawit sa korupsyon sa flood control scam, may kondisyon daw bago siya umuwi ng Pilipinas. Mga miyembro ng Iglesia ni Cristo o INC magkakasa ng 3 araw na protesta kontra korupsyon. Ilang celebrities nagpaabot ng dasal at tulong sa mga biktima ng bagyong Tino sa Cebu. At sa pabaong pampa-good night, ang cute na paliwanag ng Batang Gusgusin. Wasak ang maraming bahay at nagpatong-patong mga sasakang inanod ng baha sa Cebu sa kasagsagan ng bagyong Tino. Samantala, umakyat na sa 111 ang bilang ng mga namatay. Kabilang dyan ang 10 kaanak ng isang padre de pamilya. Nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel. Sa evacuation ng Barangay Bakayan sa Cebu City, nakausap ng News 5 si Tatay Jimmy Abatayo. Hindi niya napigilang maiyak nang ikwento ang trahedyang dinanas ng kanyang pamilya. 10 kaanak niya ang namatay habang 3 ang nawawala pa rin hanggang ngayon. Sakit, sir. Sakit yun. Mbut, nagmahigay ko, sir. Sakit. Daghan. Ako yung nagpalaki sa kanila. Sakit. Kasi ako, nag-isa na lang. Wala na ako. Hindi ko ka mbut, puso ko hindi na tanggap. Ayon kay Abatayo, mabilis tumaas ang tubig hanggang sa natrap sila sa second floor ng kanilang bahay. Sa kasamaang palad, biglang gumuho ang bahay at inanod silang lahat. Tanging si Abatayo lang ang nakaligtas. Kabilang sa mga namatay ang kanyang mga itinuturing na anak at apo, pati na ang kanyang misis. Be, ikaw be, pinangga ka ba mo? Grabe ka, pinangga na ko. Parihas ta, nagpangga na itong luha. Pero, iniwan ko ninyong lahat. Kayong lahat na iwan sa ako. Kabilang sila sa mahigit 70 namatay sa bagyong Tino. Sa bayan naman ng Compostela sa Cebu Province, may mga bangkay ring nakahambalang sa mga kalsada. Inanod ng matinding baha, pati mga bahay winasak ng bagyo. Good morning mga kapatid, nandito kami, naanod yung bahay namin. Nagkumpulan sa mga bubong ng bahay ang mga residenteng yan sa Mandaue City. Habang lubog sa rumaragas ng baha ang kalsada. Taas ng bahay, naanod yung tinitirahan namin. Ang ilan nakapayong, pero ang mga babaeng yan, whiteboard ang ginamit na panangga sa ulan. Sa pagsampa rin sa bubong nakaligtas ang pamilya ni Gwency Glidel Casas. Nagtalokbong sila ng trapal, panangga sa hangin at ulan. Isa sa kanila nakayakap sa Santo Niño. Ang pamilya naman ni Esteban Roy sa Talisay, sa bubungan na rin muna nanatili. Pataas kasi ng pataas ang tubig sa kalsada. Sa drone video namang ito, kita ang mga sasakyang inanod ng baha. Nagpatong-patong at humambalang ang mga ito sa eskinita. Ang puting SUV na yan, nakasubsob ang nguso sa putikan. Meron ding mga sasakyang tumagilid. Makikita nyo sa likuran ko yung nagkadapatong-patong na mga sasakyan. Ayon sa mga otoridad, nakaparada yan dito sa isang basketball court. Nung umapaw yung kalapit na ilog, nagsilutangan daw itong mga sasakyan, inanod hanggang sa nagkapatong-patong na nga doon sa harapan ng subdivision. Bukod sa mga sasakyan, wasak-wasak din ang mga bahay. May mga natibag na pader. Nagkalat ang mga basura at nabalot naman ng putik ang mga bahay.
Ang mga residente hindi alam kung paano magsisimulang muli. Kaya sobrang hirap nga maglimas kahit gumamit ka ng pala, sobrang hirap. Ay, yung mga appliances wala na putik na. Paano po kayo ngayon babangon? Ayun ang hindi ko alam. Pero God will provide. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Kaliwat kanan ng pinsalang dinulot ng bagyong Tino sa Cebu. Nagdeklara na rin ng state of calamity ang lalawigan. Wala pa rin pasok sa Cebu City bukas hanggang sa Biyernes. At live mula sa Cebu, nasa frontline ng balitang yan si One News Cebu correspondent Dale Israel. Dale, bukod sa mga nasawi, meron pa bang nawawala sa mga Cebuano? Ngayong gabi, Ed, Bok, siyam pa rin yung nawawala. Pito dyan ay galing sa Talisay City. Tig-isa naman ang nawawala rin ngayon sa Danao at Mandaue. Patuloy pa ang search and retrieval sa kanila. Kabilang naman sa 111 fatalities ay ang mga 25 nasawi sa Compostela, 35 sa Tliloan, isa sa Consolacion, 9 sa Danao City, 12 naman sa Mandaue City, 7 sa Talisay City, habang 6 naman ang nasawi sa Balamban. Sa Cebu City naman, 12 ang nasawi. Karamihan sa mga ito ay namatay dahil sa malawakang pagbaha. Isinilalim na sa state of calamity ang buong lalawigan ng Cebu dahil sa pinsalang dulot ng bagyong Tino. Patuloy pa ang clearing operations at relief operations dito. Sa ngayon, nasa 15 LGU pa dito sa Cebu ang nakaranas ng power outage. May mga lugar din na wala pang signal, kabilang na ang bayan ng Pilar, San Francisco, Oslob, Liloan at Danao City. Wala pa ring supply ng tubig sa mga bayan ng San Francisco at Danao City. Nag-deploy na rin ang Provincial Health Office ng 3 team para sa mabilisang health check-up sa mga lungsod ng Talisay at Bugo. Higit 30,000 naman na pamilya pa rin ang nasa evacuation center. Dale, kamusta naman yung evacuation center dyan? Sabi mo nga, higit 30,000 families. Sasapat ba? At ano ang forecast ng mga opisyales dyan? Dahil sirang-sira yung mga tahanan ng iilan. Gaano kaya kailangan magtagal sa mga evacuation center? Ang ginawa ng Gretch, ang ginawa ng mga ng provincial government ay nagpadala ng mga ready-to-eat food. Ang pinadala nila ngayong gabi, nandun sila sa Compostela, Consolacion at Danao City para magpadala ng mga ready-to-eat food nga. At yun ang pinadala kasama, napunta doon si Cebu Governor Pamela Baricuatro din. Gretch? Dale, si Edto, subukan lang natin, no? Pero meron na bang assessment yung LGU ng Cebu, whether provincial or city o yung PDRRMO, kung yung sangkaterbang flood control projects dyan sa Cebu province, were they effective or not effective at all? Kasi by most estimates, mga 400 to 500 projects ng flood control ang ginawa dyan sa Cebu province. Ang nangyari kasi, Ed, Bok, ay ang flood control projects doon sa Talisay City, yung sa Mananga River, ay may failure daw. Hindi kinaya yung ragasan ng tubig. At ang sa doon naman sa Mayliloan, ang flood control projects ay hindi rin natapos. Kung kaya yung tubig na papunta sana, dadalhin sana papunta sa dagat, ay nandoon, napunta sa mga communities sa barangay ng Liloan. Bok. Dale, yun nga, no? Nabanggit mo nga yung river na yon. Pero ano kaya yung dahilan ng grabing pagbaha? Tingin nyo, meron na ba silang report dyan kung dahil ba ito sa kakaibang level ng dalang ulan ng Bagyong Tino o dahil sa flood control o dahil ito sa pagkalbo ng mga bundok dyan sa Cebu? Ang sinabi, unang-unang sinabi ay dahilan daw sa grabe na dala ng ulan nitong si Typhoon Tino. Hindi naasahan na marami na bubuhos yung napakaraming tubig ulan. Ang inaasahan lang nila ay hangin mula sa bagyo. Pero ang nangyari ay hangin at tubig ang dala ni Tino at binuhos lahat dito sa Metro Cebu. Gretch? Okay, Dale, balikan ko lang yung tanong sa flood control projects kasi alam mo naman gaano kainit yung flood control projects sa mga
mga bahagi ng bansa na binabaha. For example, Bulacan, na parating binabaha. Diyan sa Cebu, meron ba any indication or any sign of outrage by the public sa Cebu doon sa apparent ineffectiveness ng mga flood control projects? Or conversely, meron bang initiatives ang mga LGU na imbestigahan yung mga nagawang flood control projects if these were actually completed, implemented, or they were ghosted? Meron bang ganon? Actually, yung mga tao dito ay galit na galit. Especially yung sa Liloan, ang mga statement, ang mga sabi ng mga tao ay hindi daw natapos yung flood control projects. Sa katunayan din ay nagpunta dito si DPWH Secretary Vince Sison, at ang sabi ay imbestigahan nila yung nangyaring yung mga flood control projects dito sa Cebu dahilan sa napakalaki kasi ng funding mula sa gobyerno ang flood control projects. Ang karamihan or ang majority ng mga flood control projects ay nandoon sa southwestern Cebu na isang lungsod na hindi naman binabaha. Pero yung biggest chunk ng budget nga ay nasa southern town ng Cebu, southwestern town ng Cebu na hindi naman binabaha kumpara dito sa Metro Cebu. Sa Mandaue at sa Cebu City na palaging binabaha kung umuulan, nagiging second or third in terms of funding na lang ang nagawa sa Cebu at Mandaue. Dale, that's interesting. Ang sinabi mo na meron diyang tinambakan ng flood control projects na hindi naman binabaha to begin with dyan sa southwestern Cebu. Tama ba? Did I get you right? Tinambakan ng flood control projects bagamat hindi binabaha. Hindi naman, pero siguro naman hindi naman pwedeng sabihin na kaya hindi binabaha dahil maraming flood control projects. Hindi naman ganon. Hindi naman siguro ganon. Kasi parang parang suburban area yung tinabakan ng flood control projects dito sa Cebu. Kaya yun nga yung isa sa mga question ng mga tao dito na bakit nandoon sa town na yun ang mga flood control projects, nandito yung baha sa urban area sa Metro Cebu, hindi doon sa southwestern portion ng Cebu. But I'll go back to my earlier question. Meron bang initiative ang mga LGU dyan, whether it's the provincial government, na, teka, bakit ganyan nangyayari dito? Bakit kailangang imbestigahan ang, kung number one, kung natutuloy nga yung mga projects, at number two, kung tama yung mga pinaglalagyan ng mga projects. Meron bang ganong initiative yung administrasyon ni Baricuatro? Yun nga yung sinabi ni Governor Baricuatro na kailangan tingnan yung nangyaring pagbaha dahil sabi niya, ay dahilan sa mga failure ng mga flood control projects dito sa Cebu. Yun nga, yung sa Liloan, flood control project, may flood control project dyan. Anak ng kanyang katunggali na si Cebu Governor Gwen Garcia, or son-in-law ni Governor Gwen Garcia. Okay, maraming salamat at ingat parati. Dave Israel ng One News Cebu. Samantala, sinisisi ni Cebu Governor Pam Baricuatro ang mga substandard na flood control project, kaya binaha ang kanilang probinsya. Si Pangulong Bongbong Marcos naman ipinag-utos ng imbestigahan ang mga naturang proyekto. Nasa frontline ng balitang yan si Ian Sulu. Substandard flood control project ang sinisisi ni Cebu Governor Pam Baricuatro, kaya nararanasan ngayon ang pinakamalalang pagbaha sa kasaysayan ng lalawigan. Kung tutuusin, 26.6 billion pesos ang kabuuang halaga ng mga flood control projects sa Cebu, pero hindi nito napigilan ang malawakang pagbaha. Ayon sa gobernadora, dapat managot ang maipakana sa mga substandard na proyekto. I think substandard yung mga flood control projects in that area. Hindi ganito yung said, never in the history. By far, this is the worst, flash flood caused by a typhoon that ever happened in the history of Cebu. Ito yung pinakagrabe. Actually, Ted, mas grabe pa tong Tino kaysa Odette. Kasi yung Odette, it was the wind. Itong Tino, flash flood. Ayon naman sa UP Resilience Institute, halo-halo ang dahilan sa pagbaha sa Cebu. Una ay may mga lugar raw talaga na nasa floodplain. Ibig sabihin niyan ay posible talaga silang daanan o daluyan ng tubig mula sa mga ilog. Base doon sa mga nakikita ko, yung mga binaha ng mga subdivision,
doon sa Azalea, doon sa Del Rio, doon sa Mandaue, no, sa Liloan, Talisay. Lahat ng mga nakikita ko doon, karamihan, or most of them, ay nandun sa floodplains. Na natukoy na yan ng mga lugar na bahain. So, ibig sabihin nun, dapat na-evacuate sila. Kasi may mga mapa naman na sinasabi na hazardous yung area sa baha. Isa ring dahilan ang rapid urbanization o biglang pagdami ng mga kabahayan sa mga munisipalidad. Posibleng nakaapekto rin daw ang pagmimina na nagresulta sa pagkalbo ng mga kabundukan na sanay sasalo sa tubig ulan. Sa datos ng Malacanang, 343 flood control projects ang ginawa sa Cebu sa ilalim ng Duterte administration, habang may 168 flood control projects naman sa ilalim ng panunungkulan ni Pangulong Bongbong Marcos. Dapat daw masilip ang mga ito. Pinaiimbestigahan na ito ni Pangulong Bongbong Marcos. Yan po ang dahilan kung bakit po nagpapaimbestiga ang Pangulong Marcos Jr. Dahil nakita niya po yung epekto, may mga budget na inilaan para dito pero parang hindi gumagana. Nananawagan naman ang palasyo sa gobernadora para tumulong sa investigasyon. Kaya mas maganda po na kung siya man po ay nagagalit, yan din po ang nararamdaman ng Pangulong Marcos Jr. At kung meron po siya pang mga alam, may mga facts, may mga data rin po, si Governor para dito mas na makakatulong sa ating gobyerno para mapanagot ang dapat mapanagot, yan po ay welcome. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suy, News 5. Winasiwas ng malalakas na hangin dala ng bagyong Tino ang ilang tulay sa Palawan. Nabuwal din ang mga puno, nagliparan ng mga yero at may mga residenteng naiyak sa takot sa tindi ng hagupit. Nasa Frontline na balitang yan si Gary De Leon. Halos mag-zero visibility sa El Nido, Palawan kaninang umaga nang maglandfall doon ang bagyong Tino. Para bang may buhawi sa sobrang lakas ng hangin na sinabayan pa ng malakas na ulan. May nilipad pang ang yero. Ang kumukuha ng video, napayak pa sa takot. Ganyan din kalakas ang ulan at hangin sa Vanilla Beach sa barangay Korong-Korong. Pati covered court na naturang barangay, natuklap ang bubong. Matapos manalasan ng bagyo, tumambad ang pinsala sa bayan ng El Nido. Nagkalat sa kalsada ang mga nabuwal na puno at nilipad na yero. Mga pulis po ito na nagre-rescue doon sa na-trap. Nagpaspaon na po dito. Sinuong ng ilang pulis ang baha para sagipin ng mga natrap na residente sa Purok Magsasaka at Purok Villa Teresa sa Puerto Princesa City. Halos bubong na lang ang makikita dahil sa taas ng tubig. Sa barangay Lukbuan, gumamit na ng rubber boat ang mga rescuer para sagipin ang mga stranded na residente. Pinasok naman ng baha ang mga bahay sa San Vicente, Palawan, kaninang madaling araw. So guys, putol na yung tulay dito sa Kimdeng, papuntang Port Barton. Hindi naman madaraanan ng anuman sasakyan ang tulay sa barangay Kimdeng, papuntang Port Barton, matapos itong bumigay. Tumuko na talaga. Winasak din ng bagyo ang hanging bridge sa barangay Bukana. Nasira rin ang hanging bridge sa barangay Karamay sa Rojas, Palawan. Umabot daw ang tubig dagat sa tulay at seawall. Mataas din ang baha sa barangay Tagumpay. Bubong na nga lang ng mga bahay ang nakikita. Kailangan nang sumakay sa bangka ang mga residente. Sa bayan ng Cuyo, kung saan naglandfall din ang bagyong Tino, nagsimula na ang clearing operations. Ilang bahay ang napinsala habang maraming puno ang nabuwal. Sa buong lalawigan ng Palawan, halos 38,000 ang apektado ng bagyo. Wala naman nasawi. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Bahagyang lumakas ang bagyong Tino habang patuloy na lumalayo sa atin. Kasabay niyan ang paglapit ng isa pang bagyo na nagbabadyang maging super typhoon. Higit 300 kilometers na ang layo ng Typhoon Tino pero nagpapaulan pa ito sa Palawan at Occidental Mindoro. Bukas nakikitang lalabas ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Tino. Pero posible pang magpaulan ang buntot nito sa Palawan. Sa Sabado naman, papasok ng PAR ang isa pang bagyo na nasa malayong silangan ng Mindanao. Tatawagin itong Bagyong Uwan. Nauna nang sinabi ng Pag-asa na posible itong maging super typhoon at kikilos ito pahilagang kanluran.
Kaya ayon sa Metra, posibleng sa linggo ay sapul na ng hangin at ulan ng bagyo ang Bicol Region at Cagayan Valley. Babantayan natin ang kilos niyan. Sa ngayon, magpapaulan ng thunderstorms bukas, lalo sa tanghali sa Bicol Region, Mindoro Island, Central Luzon at ilang lugar sa Visayas at Mindanao. Nakakatanggap daw ng death threat ang sangkot sa flood control scandal na si Zaldico kaya ayaw niyang umuwi ng Pilipinas. Ayon po yan sa kanyang abogado na sinabi ring wala siyang pag-aaring mga air assets. Nasa frontline na balitang yan si Camille Samonte. Sa kauna-unahang pagkakataon, humarap sa media ang abogado ng sangkot sa flood control scandal na si dating ACO Bicol Representative Zaldico. Pero ayon kay Attorney Roy Rondain, maging siya, hindi niya alam kung nasaan si Ko. Sa telepono lang daw sila nagkakausap. I do not know where he is because I never asked him where he is. It's not relevant for his defense. And I never asked because I don't want to have to lie to any of you when you ask me. Gate ni Attorney Rondain, hindi raw nagtatago si Ko. Natatakot lang daw siya umuwi ng Pilipinas. He's deathly afraid of coming home because may serious threats to his life. One half of the country wants to throw him in jail and throw away the key. The other half wants to string him up by the nearest tree. Would you come home under those circumstances? Isa si Ko sa mga inirekomenda ng Independent Commission for Infrastructure na sampahan ng kasong graft, malversation at falsification. Dahil yan sa maanomalyang 289.5 million flood control projects sa Oriental Mindoro. Itinanggi rin ni Rondain ang sinabi ng nagpakilalang security ni Ko na si Orly Gutesa na nag-deliver siya ng mali-maletang pera sa bahay ng dating kongresista. Hindi rin daw totoong may insertion si Ko sa 2025 national budget. Huwag naman chismis, huwag naman speculation because hindi tatayo in a court of law. Who's saying na mayroon deliveries? Did they see my client receive the delivery of money? Ayon pa kay Rondain, umabot sa 4.1 billion pesos ang net worth ni Ko noong 2019. Pero hindi kumpirmado kung magkano ang itinaas nito mula nang maupo siya bilang kongresista. Lalo't isa rin siyang negosyante. Sa kabila nito, iginiit ng kanyang abogado na walang chopper o eroplanong pag-aari ang dating kongresista. Matatanda ang sinabi ng Civil Aviation Authority of the Philippines na nasa labas na ng bansa ang 3 sa 10 air assets ni Ko. I understand that any aircraft related to him is owned by Mississippi Aviation. Now separate si Mr. Ko sa Mississippi. You should ask the lawyer of Mississippi. Secretary Dizon keeps saying na i-freeze lahat yan, i-confiscate yan. If you look at his SALN, Mississippi Aviation was incorporated in 2004, 2008. Now, Zaldico became a congressman in 2019. Haharap lang daw si Ko sa mga pagdinig pag wala ng banta umano sa kanyang buhay. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Umabot na sa 6.3 billion pesos ang halaga ng mga asset na may koneksyon sa flood control scandal na pina-freeze ng Anti-Money Laundering Council. Sa pinakabagong freeze order ng ahensya na inilabas ngayong araw, target nila ang 45 real estate properties at 81 mamahaling sasakyan. Kabilang na dyan ang mga sports car, SUV at luxury motorcycles. Lahat ng ito, pag-aari ng ilang dating opisyal ng gobyerno. Sa kabuuan, kabilang sa na-freeze na ng gobyerno ay higit 1,600 bank accounts, 58 insurance policies, higit 200 sasakyan, higit 100 real estate properties at 12 e-wallet accounts. Ito na ang ikapitong freeze order ng AMLAC na may kinalaman sa flood control scandal. Kinakasan ng Iglesia ni Cristo ang 3 araw na rally simula po sa November 16. Ayon sa isang source, idarao sa protesta sa Luneta sa Manila. Ito ay para ipanawagan ng transparency at pananagutan sa gobyerno sa gitna ng isyu ng korupsyon. Nasa 300,000 tao raw ang inaasang dadalo sa kada araw ng rally. Ang Manila LGU magde-deploy ng mga tauhan para sa seguridad. Na-scam ang 2 biktimang gusto lang daw bumili ng gintong alahas. 272,000 pesos ang natangay. At base sa investigasyon, online ang bentahan ng nagpanggap na seller ng ginto. Nag-video call pa siya sa mga interesadong buyer para magmukhang legit.
at pagkatapos nakikipagkita ang sospek. Pagdating sa meeting place, doon nasusulpot ang mga kasabwat na holdapper. At dito na nga tinangay ang perang pambayad sana ng biktima sa bibilhin niyang alahas. Nahuli naman sa follow-up operations ang seller habang tinutugis pa ang kanyang mga kasabwat. Showbiz Tonight na tayo. Tinapos na ni Joy Barcoma ang kanyang Miss Earth journey sa top 8. Pero nakapag-iwan siya ng timely message para sa mga Pilipino. Bigong makapasok si Joy nang i-anunsyo na ang top 4 finalist. Sa kabila niyan, nag-request si Joy na magsalita para sa mga nasalanta ng Bagyong Tino sa Cebu. Nanawagan siya sa audience at buong Earth na ipagdasal at sana'y matulungang makarecover ang mga apektado ng bagyo. Sa kanya namang Q&A portion tungkol sa salitang law, sabi ni Joy, lahat ng batas ay nakakaapekto sa bawat buhay ng lahat. Kaya sana raw ay akma ang gagawing batas ng mga politiko sa bawat tao sa mundo. Si Natalie Puskinova naman ng Czech Republic ang nanalong Miss Earth 2025. Nagsorry si Miss Universe Thailand National Director Nawat Itsaragsrisil sa nangyaring hidwaan sa isang event na dahilan na pang-walkout ng ilang Miss U candidates. Pero the damage has been done kaya pinagbawalan na siyang makasali sa mga future event ng pageant. Nasa frontline ng balitang yan si MJ Marfori. Hindi pa man nagsisimula ang koronahan para sa most beautiful in the universe. Abay, mainit na ang labanan sa Thailand. Bago pa man umikot ang mga kamera para sa ceremonial sashing ng 74th Miss Universe pageant, boom! May eksenang parang teleserye. Nagkasagutan sina Miss Universe Thailand National Director Nawat Itsaragsrisil at Miss Universe Mexico Fatima Bosch. I still talking. Listen. I still keep talking to everybody. Why you stand up to talk to me? Because I have a voice and it's not for everybody to talk to me. If you have a problem, you are not respecting me as a woman. What? Mama, why you stand up? Because I... Where's the gun? Security. Ayon sa ulat, nagsimula raw ang tensyon ng sitahin ni Nawat, si Miss Mexico, dahil hindi raw ito nagpo-post tungkol sa Thailand sa social media. Sinubukang magpaliwanag ni Miss Mexico. Pero ayon kay Nawat, if you follow your national director's orders, you're a dumb head, quote-unquote. Diyan nagpantingan-tenga ng mga beauty queen at nagsipag-walk out. Sabi ni Miss Mexico, I truly love Thailand. I respect all of you. I think that you're amazing people. But what just your director did is not respectful. That the world needs to see this because we are empowered women. Kasama sa mga nag-walk out si reigning Miss Universe Victoria Thelvic. We have respect for everyone, but this is not how things can be handled. To trash another girl is beyond disrespectful. A few hours later, bumida rin si Miss Universe Organization President Raul Rocha Cantu at ang sabi niya, No permitiré que los valores de respeto y dignidad hacia la mujer sean violentados. Basta, Nawat. Matapos nito, ipinagpaliban muna ang sashing ceremony at pinutol ang ugnayan ni Nawat sa event. Sa isang Instagram video, nagsorry naman si Nawat pero tila damage done na. Ayon sa Miss Universe Organization, restricted si Nawat sa iba pang activities ng pageant at sa halip, sina MUO CEO Mario Bucaro at iba pang opisyal ang hahawak ng operations. Hindi ito ang unang beses na nasangkot si Nawat sa kontrobersiya. Matatanda ang inakusahan na rin siya noon ng misconduct at unprofessionalism ng dethroned Miss Grand International 2024, Rachel Gupta. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Marami pa akong ichichika sa inyo, kaya kita-kits later. Susunod, bahagi ng padalan sa Ormoc, Leyte, nagkabitak-bitak dahil sa lakas ng hampas ng alon, dulot ng Bagyong Tino. Flood control project sa Davao City, inisa-isa ng DPWH at ICI. Mga sikat na nawagan ng dasal para sa mga binagyo sa Cebu. At Maki, kinilig ng malamang fan niya si Dara. Magbabalik pa ang Frontline Tonight.
Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Dalawang araw na kansela ang biyahe ng barko sa Ormoc, Leyte dahil sa bagyong Tino. Nakadagdag perwisyo ang nasirang daungan dahil sa lakas ng alon. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Kuha sa video ang malalakas na hampas ng alon kahapon sa Ormoc Port sa kasagsagan ng bagyong Tino. Kinaumagahan, tumambad ang pinsala sa pantalan. Nagkabitak-bitak ang bahagi ng dinadaungan ng mga barko. Nagkalat din ang mga bricks na nasa ibabaw nito. Halos maubos na rin ang laman nitong lupa o semento sa ilalim. Ang lakas ng current talaga. Ang lakas ng current. Pumasok talaga yung malalakas na alon. Pag lumalakas yung current, nahuhukay, nasisira, nabibiyak. Sa tansya ng Philippine Ports Authority sa Ormoc, aabot sa 20% ng pantalan ang nasira ng bagyong Tino. Umaabot sa 2 metro na yung lalim nitong nangyaring pagtibag dito sa bahagi ng port. Ang problema, pinasok na kasi ito ng tubig dahil sa mga awang na dinulot naman ng mga nagdaang kalamidad gaya ng lindol at iba pang bagyo. Pero paniniguro ng PPA, hindi maaantala ang operasyon ng Ormoc Port. Kinonfine namin yung area. Malilimit lang natin yung number of vessels. Yung area na na-damage, hindi natin padaanan. Malaki-laki pa naman ang area na pwede. 2 araw din nakansela mga biyahe ng barko sa Ormoc dahil sa bagyo. Kaya nang payagan ulit na makapaglayag ngayong araw, blockbuster ang pila ng mga pasaherong gusto kaagad makasakay. Isa na riyan ng BPO worker na si TJ. Kahapon pa raw sana ang biyahe niya pa Cebu City para sa trabaho. Pero ikinadismayan niya ang magulong sistema sa mga ticketing office. Dapat talaga ihiwalay yung sa rebooking and at the same time yung booking para mas madali talaga. Kasi kung naghalo-halo kasi yung mga may nagbubook pa lang ngayon, yun, medyo nakaka-hassle talaga ng sobra. Ang isang shipping line kasi tumanggap ng 6 a.m. trip kahit wala pa namang barko sa port dahil katatapos lamang ng bagyo. Reklamo pa ng ilan, patuloy daw itong tumatanggap ng mga bagong pasahero imbis na unahin yung mga apektado ng nakanselang biyahe. Sa pahayag ng OceanJet, humingi sila ng paumanhin sa patuloy na pagkuha ng bookings via online. Dahil sa system limitations, hindi raw nila na-block kaagad ang mga website transactions. At kapag ganito may mga kalamidad, pinipilit naman daw nilang maglaan ng hiwalay na lane para sa mga nakanselang trip. Pero naging hamon daw ang limitadong bilang ng kanilang mga teller para may patupad ito. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Gustong paimbestigahan ng Kamara ang munay red flag sa 88 flood control project sa distrito ni Congressman Pulong Duterte sa Davao City. Ang depensa naman ni Pulong, wala silang tinatago at masusing sinuri ang mga proyekto sa kanila. Ania sa frontline sa balita, si Bril Montalvo ng News 5 Mindanao. Kasama ang DPWH, ininspeksyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ang mga infrastructure projects sa Davao City ngayong araw. Pinangunahan ito ni ICI Special Advisor Rodolfo Azurin Jr. kasama sina DPWH Undersecretary Arthur Bisnar at Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Isinama si Magalong para sa turnover ng mga nauna nitong naimbestigahang proyekto noong siya pa ang ICI Special Advisor. Una nilang sinuri ang konstruksyon ng road slow protection structure at rock netting sa diversion road sa Shrine Hills, Matina. Kumuha sila rito ng sample sa mga ginamit na mga materyales. Has to go to a series of tests pa kasi para ma-determine ng quality control kung yung mga ginamit na materials ay pasok sa specification. Sunod nilang pinuntahan ang flood control project sa Matina, Gravahan. 2023 lang ito natapos pero nasira agad ang ilang bahagi dahil umano sa sunod-sunod na pag-ulan at baha. Kaya ang mga residente gumawa na lang ng pansamantalang daan na gawa sa kahoy. May mga residente na rin umanong na aksidente at nahulog dito. So, tingnan natin kung ano yung cause ng pagkasira. It has something to do with the materials na ginamit or hindi tama yung mga timpla ng semento. So, makikita lahat yan sa test na ikakandak ng DPWH. Ayon sa ICI, nakatanggap na ito ng aabot sa 400 reklamo ng mga flood control project sa buong bansa at higit 50 rito ay mula sa Davao Region. Sa Kamara, gusto rin paimbestigahan ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino ang 80 proyekto sa Davao City 1st District na may irregularidad umano. Nagkakahalaga raw yan ng higit 4 na bilyong piso.
Ang mga red flags na ito ay posibleng indicator ng overpricing, gross overpricing, ng posible rin may ghost at iba pa na mga anomalya. Bumuelta naman dyan si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte. Aniya, walang itinatago ang Davao City. Lahat daw ng proyekto sa Davao at Matina Rivers ay aprobado, sinuri at napatunayan ng DPWH at COA. Tinawag pa ni Duterte na desperado at ignorante ang mga paratang ni Congressman Tinio at hinamon itong imbestigahan din ang mga proyekto sa Luzon na umano'y tunay na may ghost at substandard na gawa. Sa dulo, buwelta ni Duterte, tigilan na raw ang paggamit sa Davao sa mga political drama. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5, Mindanao. Sabi nga sa kantang Dilaw, o bakit ba kinikilig na naman ako? Tila ganyan ang feeling ng singer-songwriter na si Maki nang malamang nakikinig si Sandara Park ng kanyang kanta. Nag-post ng selfie si Maki na tila gulat. Sagot nga yan sa post ni Dara saying, I listen to Maki's Dilaw these days. Yan ang latest OPM na alam ko, quote-unquote. Ang hit song ni Maki na Dilaw ay bahagi ng kanyang first full studio album na Color Coaster. Sa Friday naman ang concert ni Maki kung saan ipe-perform niya ang Dilaw at ang iba pang makukulay niyang kanta. Heads up, Philo Armies! Confirmed na ang second season ng travel show na Are You Sure? Ni BTS members Jimin at Jungkook. Magbabalik ang duo matapos ma-discharge sa kanilang military service. Sa loob ng 12 days, nag-travel sila sa Switzerland at Vietnam. Pang-minimalist ang concept ng travel show kung saan walang entourage at kaunti lang ang bagahe. Mapapanood ang kanilang 8-episode Candid Adventures sa Disney Plus sa December 3 hanggang December 24. Susunod, babaeng nanonood lamang ng TV sa Negros Oriental, patay nang mabagsakan ng malaking bato sa gitna ng bagyo. Malacanang, ginit na hindi raw nanguudyok ang Pilipinas ng digmaan pero dapat pa rin daw maging handa. At ang bagong album ng Four of Spades tungkol saan kaya? Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Patay ang isang babaeng nanonood lamang ng TV sa bahay sa Negros Oriental nang biglang mabagsakan ng malaking bato. Habang sa Guimaras, sinagip ang isang pamilyang na-trap sa bahay matapos bumagsak ang puno ng niyog. Yan ay papa sa Frontline Report ni Gary De Leon. Napatakbo ang mga residente sa Barangay Concordia sa Nueva Valencia, Guimaras, nang makarinig ng malakas na kalabog. Nang kanilang puntahan, tumambad sa kanila ang malaking puno ng niyog na bumagsak sa isang bahay. Wasak at gumuha na turang bahay na gawa lamang sa kahoy at yero. Hinahanap naman ng mga residente ang humingi ng tulong sa loob nito. Natrap sa loob ang isang pamilya. Nagtulong-tulong ang mga residente para iangat ang natumbang puno. Hindi na idinitalye kung ilang miyembro ng pamilya ang natrap pero ayon sa mga otoridad, ligtas silang lahat. Natumba ang puno sa kasagsagan ng pananalasa ng Bagyong Tino. Sa Balehermoso, sa Negros Oriental naman, patay ang isang babaeng nanonood ng TV sa sala ng kanyang bahay sa Barangay Tabon. Nang biglang nabagsakan ang bahay ng malaking tipak ng batong galing sa bundok. Napuruan sa ulo ang biktima. Dinala siya sa ospital pero namatay rin kalaunan. Naglalaki ang bato rin na mas malaki pa sa tao ang inanod sa Canlaon City sa Negros Oriental pa rin. Tinamaan nito at winasak ang mga bahay sa tabing ilog. 12 ang patay habang may ilan pang nawawala. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Pati ang mga alagang hayop sinagip sa baha sa Cebu. Sa mga litratong mula sa Animal Kingdom Foundation, kitang karga-karga ng mga rescuer at residente ang mga aso. Meron pa ngang isinakay sa cooler para hindi lumubog sa baha. Pati alagang baboy, iniligtas din ng mga residente.
Ang mga aso namang ito nasagip pero hinahanap ang kanilang fur parents. Paulit-ulit na paalala, huwag ikulong o itali ang mga alagang hayop, lalo na kapag may kalamidad. Ginit ng palasyo na hindi nanguudyok ng digmaan ang Pilipinas. Pero sakaling madamay sa gerang bansa, nakahanda raw lumaban ang ating militar. Nasa frontline na balitang yan si Brian Castillo. Hindi po tayo nag-i-instigate, hindi po tayo nagpa-provoke ng war, pero lahat ay dinadaan sa diplomasya. Yan po ang magandang ginagawa ng Pangulo dahil hindi po natin gusto na masabak tayo sa giyera. Pero dapat lagi lang po tayong handa. Yan ang matapang na pahayag ng palasyo sa gitna ng nagpapatuloy na tensyon sa West Philippine Sea. Matatandaang binuo rin ng Pilipinas at Amerika ang Task Force Philippines para paigtingin ang koordinasyon ng dalawang bansa sa pagbabantay sa South China Sea. Makatutulong din daw ito sa pagtugon sa mga kalamidad. Ang Armed Forces of the Philippines naman, handa ring depensahan ang ating bansa laban sa anumang armadong pag-atake. Ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr., may tuturing daw na world-class ang ating militar dahil sa karanasan ng mga sundalo sa labanan. We are one of the most experienced armed forces around the world dahil tuloy-tuloy yung gera na kung saan ay ang ating mga sundalo ay tuloy-tuloy rin na hinahasa ang ating mga skills, ang ating competencies. No? Sa kabila nito, aminado si Browner na kulang sa kagamitan ng AFP para depensahan ng bansa mula sa mga banta sa labas. Because if we consider the entire archipelago, ay hindi kaya nung current na kagamitan natin na i-cover yung entire archipelago. In fact, sa ngayon, nakafocus lang tayo dito sa West Philippine Sea, sa northern part ng ating bansa, ay nakita na nga natin na kulang pa ito. Bagamat mayroong Mutual Defense Treaty na mag-oobliga sa Amerika na saklolohan ng Pilipinas, oras na atakihin ito ng anumang bansa. Kailangan pa rin daw na maging handa ang Pilipinas na mag-isa itong pigilan, labanan at tumagal sa bakbakan bago pa man dumating ang tulong mula sa kaalyadong bansa. Ipinag-utos daw yan ni Pangulong Bongbong Marcos. Talagang kailangan nating depensahan yung ating bansa na tayo muna. No? Tayo muna. We have to rely on ourselves first. We should be able to fight and preserve our forces for at least 20 days hanggang 30 days. Nang tanungin tungkol dyan ang palasyo, Kung yan po ang sinabi ng Pangulo, dapat kayanin. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Castillo, News 5. Abangan ang cute na paliwanag ng batang nadumihan ang school uniform. At ilang celebrities nag-alay ng dasal para sa mga sinalanta ng Bagyong Tino. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Johnny Alipon po, maging updated sa latest entertainment at lifestyle. Huwag magpahuli, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Nagpaabot ng panalangin at mensahe ang ilang celebrities para sa mga nasalanta ng Bagyong Tino. Malalim ang post ni Angel Oxin. Tanong niya, dahil lang ba ito sa ulan o baka may paraan sana para napigilan ang pagbaha? Sana raw ay tingnan ito ng mga kinauukulan para hindi na ulit mangyari. Quick recovery and safer days ahead naman ang mensahe niya sa mga apektado. Nagpaabot din ng panalangin ang pambato natin sa Miss Universe na si Atisa Manalo para sa mga nasalanta. Praying for those affected din ang post ng actress host na si Ann Curtis. May patutsada naman si Reyna Hispano-Americana 2017 Winwin Marquez. Say niya, may bagyo na naman pero wala pang napapanagot sa flood control scandal. After more than 6 long years, Four of Spades is back with their new album na Andalusia. Mayroon itong 12 tracks tungkol sa pagkakaibigan. Isang love letter daw ito para sa samahan nilang minsang sinubok ng panahon. Sa 6 na taong hiatus, marami raw silang natutunan. At hindi lang album drop ang pasabog, meron din silang 2-night concert sa MOA Arena. Kung kailan, yan ang aabangan. Yung pagsasama naming apat parang
simbolo na rin siya ng hope. Mas natuto kami sa life and mas nagkaroon kami ng respeto sa isa't isa. At yan ang latest and hottest sa Frontline Showbiz tonight. Ako po si Jenny Alipon. Stay safe mga kapatid. At para naman sa ating pabaong Pampa-Good Night, nakakaaliw ang nahanap naming bata online. Nagpapaliwanag kasi siya kaugnay ng kanyang maruming uniform. May dumadumi? Teka lang, zoom ko lang. Yung damit mo? Sakto lang, hindi naman ganun kadumi. Saan ka ba galing? Sa school? Basurahan? Sa school. Sa school. Anong ginagawa sa school? Naglilinis ng basura? Hindi naman kami nalinis ng basura. Yan o. Nagtutulot lang kami, tapos nanonood. Yan si Araw, grade 1 student. Kwento ng kanyang daddy, binidyuhan niya ang anak para ipakita sa mami ni Araw. Kung minsan ay napapagalitan daw si Araw dahil sa kanyang maruming uniform. Pero madalas naman nilang iniintindi ang anak dahil ito ay bata pa at baka nag-i-enjoy sa eskwelahan. No? Baka amoy Araw na siya eh. Yun yung sasabihin ko. Pero bibigay ko na yun sa'yo. Dapat turuan yung bata na yun na magdahilan ng ganun. Ikaw ang magturo. Hindi, maganda, cute yun eh. Parang medyo nakakaano naman. Kasi malungkot yung balita ngayon, araw na to. Diba? Ngayong araw na to. Sinabol talaga niyo. Speaking of araw, mga kapatid po, 50 araw na lang. 50 days na lamang po. Pasko na! Diba? Naitawid. 50 Salamat days. po sa newscast to. Yan po ang 45 segundong pagtimay sa malagang headlines. Balitaan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kapatid sa balitaan sa public service. Sa ngalan po ni Mean Los Baños Oreseo, ako po si Gretchen Hong. Ako naman po si Adlingaw, walang iwanan sa Frontline Tonight.